Walang nakikitang dahilan si House Prosecution Panel member at mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima para hindi magbigay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng kinakailangang authorization kay Bureau of Internal Revenue o BIR Commissioner Charlito Mendoza. Ito ay kung hihiling ng authority ang BIR Commissioner mula sa Pangulo para mailabas ang tax records ni na Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Manasseh Carpio. Kasunod ito na naging desisyon ng Senate Impeachment Court na payagan ng isapina ang partikular na tax at bank records ng mag-asawa. It's up to the BIR Commissioner now what to do in compliance with the subpoena. So kung gusto niya talaga maging safe, na he will not be in any manner, in any way violative or in any way violating Section 71, then he may just as well secure the consent or authority of the President. Wala kami nakikitang dahilan para hindi ibigay ng Pangulo yung authority or yung consent niya doon sa pag-comply noong subpoena, sa pag-produce noong pinasubpoena based on the order, based on the subpoena of the impeachment court. Wala po kami nakikitang dahilan para hindi siya magbigay ng ganong authorization. Itinuturing na tagumpay ng House Prosecution Team ang pagpahid ng Senate Impeachment Court na isapina ang mga partikular na financial records ng mag-asawang Duterte Carpio. Ang mga ito ay para sa Article of Impeachment laban kay VP Duterte na unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman. This is a major victory for the search for truth, for transparency and accountability. So, napaka-importante ho nitong mga dokumento na to para mapakita natin ang complete na picture ng kabuuang yaman ng Vice Presidente. Ito ay one big successful step dahil ang layunin naman natin ay hindi sabihin guilty o not guilty, kundi mabuksan, ipagpatuloy ang proseso, matuldukan sa pararaan ng tamang pagdesisyon sang-ayon sa mga dokumentong makikita. Hindi rin nangangamba ang prosekusyon sakaling kwestiyonin ng kampo ni VP Duterte ang subpoena ruling ng Senate Impeachment Court. Pero panindigan nito na sa kapangyarihan ng Senate Impeachment Court ang magdesisyon kaugnay ng articles of impeachment. So that can be anticipated na dadalhin nila yung anuman ang sa tingin nila na issue na kailangan maliwanagan ng husto from the Supreme Court. Although we maintain as argued or articulated upon by Kong Chel Jokno, we maintain that superior talaga yung constitutional authority ng impeachment court. Samantala, asahan na ang mahalagang testimonyang gagawin ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag sa Senate Impeachment Court sa ika-8 araw ng impeachment trial kay VP Duterte. Partikular na ang ginawang investigasyon nito sa umano'y assassin sa ginawang banta ni VP Duterte laban kina PBBM, First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker, later Representative Martin Romualdez. Ito ang huling testigo ng prosekusyon para sa Article of Impeachment laban kay VP Duterte na assassination plot, grave threats at inciting to sedition. Napaka-importante pa rin ng magiging testimonya ni NBI Director Matibag. Kung meron pa mang mga konting katanungan na nakabinbin pa dahil nga nasabi ni NBI Regional Director Lotok na dun sa mga follow-up investigations regarding this assassin, hindi na ho siya naging parte niyan bilang parte ng Cybercrime Division. Si NBI Director Matibag na ho ang sasagot niyan. Sawa, siguro mga 25 feet. I'm sure ina-expect nyo na rin yun. Bukod sa kanya, kung mayroon ding sapat na panahon, ihaharap na rin ng prosekusyon ang unang 2 testigo sa confidential funds misuse umano ni VP Duterte. Ito ay ang 2 dating empleyado ng Land Bank of the Philippines. Rosalie Coz, humahataw sa balita ngayon.